Pero sa buong buhay ko, may iisang tao na hindi ko mapapatawad. At hirap ko itong patawarin. At dahil sa kanya, nabago lahat. Naipon ang galit at sama ng loob. Dahil sa taong to, sinira niya din lahat. Sinira niya din lahat. Hirap akong patawarin. Gusto kong gumanti. Kaso, iniisip ko muna kung ano ang mangyayari kapag ginawa ko ito. Tama na, Ben. Sa mga nagkasala sa akin, ito pa lang ang pinakamalala sa lahat. Lahat na hanggang ngayon, andito pa rin lahat ng sakit, sama ng loob, at galit. Nagtalo lahat. Hindi ko ito mapapatawad. Pero, siguro, napapatawad ko din ito. Hindi lang sa ngayon, kasi base sa Biblia, sabi doon, matututo kang magpatawad. Oo, tama, matuto magpatawad. Pero, hindi tama ang ginawa sa amin ng taong yun. At hindi ko makakalimutan ang ginawa niya sa Hindi ah. Next, ko na rin. Para kung nagbabas ka na ng letter sa my mom and my dad, because they don't have time for me. Because of their but at the same time, I understand. Diba English yung sa'yo? All of these Pag-edit do din mo. is for us. Sometimes, I Oh, want sa'yo yan to eh. talk to my mom and share my problems. When I want to talk to her, she's sleeping already. But I understand because she is busy and tired. And my dad, I'm not close to my dad. We don't have bonding together. And if we talk, we always fight. And I want to bond with him. But he is very busy always. I want to work but I want to have family bonding. If we go, pag may pupunta daw sila, he's not coming with us. He wants to work. But I forgive them because I know they are always here for me. And to give what I want. Lang, dugan ni ikaw. Nabasa na yung sa amin. Okay. Ang haba naman. Next na letter sender ito. Hindi ko pinapatawad ang mga pinsan ko at tita, tito ko dahil sa ginawa nilang mali sa aking paboritong lola. Dahil sinisigawan nila ito, so nahihirapan siya sa bahay. Wala akong magawa noong time na sinisigawan nila yung lola ko. Dahil bata pa ako noon at walang karapatang sumagot sa aking ina. Napakasakit lang sa akin dahil walang laban ng lola ko. Dahil pag sumigaw ang lola ko, maaatake siya sa high blood. Lagyan lang ito. Maatake siya sa high blood. May time rin na pinag-uusapan na nila agad yung pagkamatay ng lola ko. Dahil pag namatay na lang po, sa kanila na yung lahat ng ari-arian. Napakasakit yung time na yon dahil narinig ko yun sa kwarto ng pinsan ko. At bakit kailangan nilang pag-usapan yun? Buhay pa ang lola ko. May time din na sumagot ako sa kanila dahil sumusobra na sila sa pagsisigaw nila sa lola ko. May time din po na sinabi sa akin ng lola ko na suko na siya dahil sa ginagawa ng pinsan kong panliligaw at hindi pagtrato ng tama sa kanya. At dumating na yung araw na pinatatakutan kung mangyari.
pagod na siya sa lahat. Nawalan ako ng gana sa lahat dahil nawala na ang aking napapil. Sa lahat ng mga ginagawa ng mga tao sa akin, siya yung lola kong napakabait. Mga apo, pero yung mga apo niya, iba, pangit ang trato sa kanya. Kaya siya ang lola kong napaka-supportive sa akin simula nung kinder ako. Noong nawala siya, nawalan ako ng gana sa pag-aaral dahil wala na siya sa tabi ko para payuhan ako at turuan sa lahat. Sana sa akin na lang nila ginawa yung paliligaw at pagtrato ng hindi tama dahil kung hindi nila ginawa yun sa lola ko, siguro nasa tabi ko pa rin siya para suportahan ako sa lahat. Kaya hindi ko pinapatawad ang mga pinsan ko, tita at tito dahil nawalan ako ng kapatid sa buhay. Kaya ko silang patawarin, pero yung sakit na ginawa nila, nandito pa rin. Sana mapatawad mo rin sila. Ang aking magulang, dahil minsan ay hindi ako nabibigyan ng pansin. Hindi, nung lumating ang punto ng kapatid. Kasi ang punto ng kapatid ang napapansin ko, ay mas nabigyan ng pansin ang mga kapatid ko kaysa sa akin. Pero patuloy pa din naman na nag-aasikaso sila sa akin. Kaya minsan, ayoko makasama ang aking mga kapatid. Dahil pag kompleto kami, at ako ay hindi nabibigyan ng pansin, ako ang nagsiselos. Kasi ang mga kapatid ko lang ang nabibigyan ng pansin. Naiintindihan ko naman sila eh, pero minsan, napaka-unfair. Sila ay tinatawad ko na dahil alam ko naman din ang kanilang nararamdaman. At alam ko din naman na may pagkukulang sa akin. Napakadaming sulat. Sa inyo, ginita-text na dancer sa akin. Buti na lang di kami nag-send. Sa sinulat kong ito, aking aaminin na hindi ko pa napatawad ang aking ama sa lahat ng kanyang ginawang mga kasalanan sa akin at sa aking ina, sa kadahilanang sariwa pa din sa aking lahat ng mga sakit na salitang Ay, hindi ko alam lumalabas sa ang kanyang mga bibig sa tuwing siya ay nagagalit sa akin. Wala kang kwenta, buwisit ka. Sa kasili ka na tumira, wala akong anak na bastos. Mga salitang madalas kong marinig galing sa aking ama. Ramdam ko ang disappointment niya sa akin. Kaya naman, kahit na ako'y mahiyain, sumali ako ng mga patimpala para lang mayroon ako magipagmalaki sa kanya. Ngunit, kahit na ipaalam ko to sa kanya, ang mga achievements ko, hindi ko man lang narinig ang salitang, proud ako sa iyo, anak ko. sorry na ako. Hindi ko rin siya makuhang patawarin sa paulit-ulit niyang panluloko sa aking ina na nagsasakripisyo para sa amin. Sariwa pa din sa utak ko ang mga litratong sana'y hindi ko na lang nakita. Litrato nila ng kanyang babae, hindi ko pa din kayang kalimutan lahat. Isa bang tao na hindi ko kayang patawarin ng buo ay ang aking lalaking minamahal. Sa loob ng 1 taon at 2 buwan ng pananatili ko, dahil naniniwala akong magbabago siya, sa isang iglap ay nasira ulit ang tiwalang napakahirap kong binalik dahil minsan na niyang sinira. Unti-unti akong naubos. Naibigay ko na lahat. Pagpapatawad sa kanya at umabot na ako sa puntong sarili ko hindi ko na rin mapatawad. Lang ni Erika, sabi niya hindi siya maiyak.